Nagtitimpi ako. 1 year na ako dito sa kanila. Nagtitimpi talaga ako na wala ako minsang makain. Bumibili ako. Tapos minsan, yung pagkain ko, kahit may pangalan ko yan, kinakain ng partner niya less. Nausap ko, sabi ko kung pwede ba na mag-food allowance lang ako. Yun nga, sinabi ko sa kanya na kasi, yung, hindi naman sa maarte guys kasi yung binibili kasi minsan ng less na partner niya is, alam mo yung manok na frozen, tapos yung mumurahin, na yung dugo, black na. Hindi ko alam kung anong oras na, baka mga 11 na. So, nakatapos na tayong kanina pa akong nagising, nakatapos na akong kumain, maglinis, asikasuhin yung mga aso at saka pusa. Ngayon is, wala na kasi kaming mga masyadong stock sa ref. Ayun, binigyan nga tayo ng grandparents, yung mama at papa ng amo kong babae. Binigyan tayo ng budget para sa pag-grocery ng mga kulang-kulang dito. Hindi naman gaano kalaki yung binigay niya, pero first time tayo nagbigay kasi dito kasi guys, amo ko to. Hindi ako talaga hindi ako nag-grocery, never ako nag-grocery. Minsan pag bibili na may okasyon, sinasabihan nila ako magbili, pero hindi talaga sila nagbibigay sa akin ng pang-grocery kasi nga yung minsan nga sila pa yung naghihiram sa akin ng pera. Kumari may mga delivery na may mga babayaran, ayun, sila pa yung nagbabayad sa akin guys kasi nga mga tamad nga sila mag-withdraw. Yung gusto nila yung cashless lang palagi. Yung octopus lang, bank transfer, credit card, debit card, gano'n lang sila lagi. Kaya online yan sila nagbibili dito. Kaya ngayon guys, yan nga, tapos na nga ako maglinis. Nandiyan pa yung tsinelas ng amo. Tapos na tayong maglinis. Yan. Huwag nyo nang pansinin yung paligid namin guys sa bahay na ito kasi, Diyos ko, marami talagang kalat. Like, maraming laruan. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Tapos yung mga frame na yan, ayaw ko yan guys. Wala tayong magagawa kasi katulong lang tayo dito. Yung mga boss yung susunod. Ayan na. Ngayon, winter nga dito guys. Pero, hindi masyado malamig. Pero mainit ngayon sa labas. Nagre-rejoke char. Magsuot tayo ng ganito. Protection sa init sa mukha natin. From Decathlon pala to guys. Decathlon to na brand. Tara na. Samahan nyo na ako guys. Let's go. Suot na tayo guys. Nakalimutan ko eh. Ganun na ako nakasuot ng sapatos. Kasi balik tayo sa loob. So ito na guys. Nakapagsapatos na tayo kasi kanina. Ayun na nga kanina. Naka-chanelas pa yung paglabas ko. Ito na guys. So, sorry. Nagbukas na. Nagbukas na yung elevator. Hindi pa ako nakalabas. Eto na. Pasok na tayo guys. Tingnan natin yung 3rd floor. Ayan na guys. Pero yung may dual purpose din naman yung yung pagbaba natin dito. Kasi yung isang purpose ko din is kukuha ko ng parcel. Yung parcel, akin talaga yung parcel. Kaya parang na rin, dual purpose yung paglabas natin. Kasi minsan lang talaga ako bumaba para pumunta ng market kasi nga malayo dito yung market guys. Need pa magsakay ng minibus. Like around 10 minutes pa na pagsakay ng minibus. Pero kung lalakarin mo, yun mga 20 minutes. Ganun. Hindi naman gaano kalayo. Hello, kitty boy. Hello. So cute. Thank you. Elevator again guys. Dito kasi yung ginagamit nilang English guys, hindi yung US English kundi British UK English. Kaya yung tawag nila sa elevator, sa atin elevator, di ba? Sa kanila dito yung tawag nila is lift. Ganon. Tignan nyo guys, ang init dito sa labas. Yan.
mainit. Tama talaga yung decision natin na sumuot, magganito. Yung, anong tawag dito? Hat, di ba? Hat. Ano nga sa Tagalog? Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Basta, pa sa Ilonggo kasi, sa Ilongga, tawag namin dito is kalo. Hindi ko alam kung sa inyo. Tatagod tayo, guys. So, syempre, tingnan natin kung ano, baka masagasaan tayo, di ba? Ayun. May bus, guys. Kagandahan dito, yung mga pedestrian lane lang, yung mga ganito. Eh, kung saan ka titingin. Kung saan ka titingin, para hindi ka mabangka. Para safe ka, diba? Yun lang, guys. Tingnan nyo, ang init. Ang init. Tama talaga yung desisyon natin na magsuot ng ganito. Bentawan ko kayo. Hindi naman buo, pero ikukwento ko sa inyo. For privacy naman ako. Alam nyo ba, guys, kung bakit na umabot sa ganito na binigyan ako ng grandparents ng dalawa kong aso or yung nanay ng amo kong babae. Kasi, yung nagtitimpi ako, 1 year na ako dito sa kanila, nagtitimpi talaga ako na yung babae, nag-grocery naman siya, guys. Pero paminsan-minsan lang, online yan. Tapos, yung kawawa ba, parang naawa ako sa babae. Kasi ang amo ko kasi, babae, yung babae talaga. Tapos may partner siyang lesbian nga. Yan, may lesbian siyang partner. So, yung pagkakaalam ko, nung bago pa lang ako dito, pagkakaalam ko, yung sa grocery, yung nakatoka talaga, yung grocery tsaka mga needs na basic needs sa loob ng bahay is yung yung tomboy, yung less nga. Tapos yung amo kong babae, siya yung sa para mga electricity, water, mga ganyan. Tapos yung mga long time use like mga tissue, mga ganyan, mga floor yung mga detail ganyan. Alam niyo ibig sabihin? Yun, yan siya. Tapos napapansin ko, parang syempre yung niluluto ko pa ulit-ulit lang. Tapos yung niluluto ko, kung ano lang talaga yung available na pagkain sa fridge. Tapos napapansin ng amo kong babae na paulit-ulit. Tapos yung niluluto ko is yung palaging yung binibili niya. Sabi ko sa kanya, tapos hindi ko na lang sinabi kasi ayaw ko naman na ilaglag yung partner niya, diba? Kasi syempre amo mo pa rin yun. Sabi ko, nagluluto lang ako ano yung available sa fridge. Tapos wala ako minsang makain, bumibili ako 1 year na. Eh nung nagkalakas ako ng loob, kinausap ko yung amo ko babae. Kasi ngayon babae yung amo ko, diba? Hindi naman yung less. Tsaka partner lang naman sila, like boyfriend. Ganun, boyfriend lang. Hindi naman sila legal na magkasama talaga. Anytime pwede siyang palayasin, ganun. Sabi ko, kinausap ko, sabi ko kung pwede ba na mag-food allowance lang ako. Yung nga, sinabi ko sa kanya, na kasi, hindi naman sa maarte, guys, kasi yung binibili kasi minsan ng less na partner niya is, alam mo yung manok na frozen, tapos yung mumurahin, na yung dugo, black na, ganon. Tapos, parang lugi ako, tapos, bumibili ako ng pagkain ko. Tapos minsan, yung pagkain ko, kahit may pangalan ko yan, kinakain ng partner niyang less. Eh, sabi niya sa akin, basta marami ako in-explain na ganyan, okay sa kanya. Sabi niya, okay, I will arrange next month. Tapos, sinabi niya sa partner niyang less, ayaw pumayag ng less. Ay, syempre nga, magbabayad na naman siya ng 50% para sa food allowance ko. Tapos 50% yan sa amo ko. Yung amo kong less, may pera naman. Pero yung halata talaga na parang inuutakan niya lagi yung amo kong babae. Halata talaga, guys. Yung inuutakan niyang, minsan sabi niya, siguro sinasabi niya minsan, nag-grocery na ako, ng ganito, ganyan. Pero sa totoo, hindi talaga. Diba? Tapos, pag harapan kaming tatlo, kung nagdi-dinner kami, harapan niya sinasabi na, you list down all the needs. Ilista mo, kasi bibilin ko mamaya. Pero, pag nalista ko na, guys, ibibigay ko sa kanya, wala namang nabili. Yung parang laging ganyan. Yung parang sinasabi niya sa harap ng amo ko na may binili siya pero wala naman sa totoo. Ganyan. Eh, yung amo kong babae, yun lang nga, kasi nagdi-depend siya sa mami niya at daddy niya. Minsan, kahit sa sweldo ko, yung mami at daddy niya nagbabayad. Siguro minsan. Wala lang, hindi ko mako-confirm kung tama or hindi. Pero yan yung nahalat ako. Tapos, nung January, last Monday, sinabihan, sabi, pumunta dito yung grandparents ng aso ko, yung mama ng amo ko. Pumunta dito yung dalawang grandparents.
Kasi kukunin si Luigi siya kasi Sophie. Mag-aano sa labas, magpapa-haircut, tsaka maligo sa labas. Tapos kinausap ako. Sabi niya, kung may ano daw, bakit daw nagsabi ako kay sa amo ko. Dapat na nagsabi ako sa amo ko na mag-food allowance ako. Bakit ano ba daw yung problema? Sabi ko, ma'am, sinabi ko nga. Pero syempre, ano din tayo ha, hindi mo sasabihin kung ano talaga yung dahilan. Syempre, magagalit din yung amo kong babae. Ba't ako nagsusumbong-sumbong? Tsaka yung tomboy. Sinabi ko lang na, kasi minsan ma'am, para ako na lang mapahamak, sinabi ko na lang na hindi ako kumakain ng binibili nila. Pero parang, hindi ko alam ha, pero parang nag-gets ng lola na siya na lang nagsabi. Sabi niya, hindi pa bumibili ng pagkain para sa iyo at para sa inyo lagi si amo kong Bless. Hindi ako mimik guys. Kasi hindi ko naman gustong sabihin na oo, ang hirap talaga pag sa sitwasyong ganyan. Hindi ko gustong sabihin na oo, ganyan. Kasi syempre hindi mo alam baka mapahama ka tuloy. Yan na. Tapos nagsabi ang lola, sabi niya, oh maybe hindi enough yung binibili ng less para sa pagkain. Sabi niya okay. Tapos sabi ng lolo, ng asawa niya, sabi niya ang bait nila guys, promise. Sabi niya anything na problema sa loob ng bahay, sabihan mo kami kasi willing daw silang tumulong kung ano yung mga kailangan ko. Sabi ko naman oo. Pero syempre naman 'di ba? Hindi mo naman sasabihin lahat sa amo mo. Lalo na sa grandparents control nga ng mami niya. Control lang lola. Tsaka lang lolo yung anak nila. Pero naman sabihin syempre safely. Tapos nagulat ako nung umalis na sila. Nagulat ako tumawag. Sabi niya, do you like this, like that? Guys, nag-grocery para sa akin, para sa amin ng anak niya. Sabi niya, for you and sa anak nila. Hindi ka lang nagsabi na lang ako na thank you. Tapos nung dumating sila dito, binigyan nila sa akin yung grocery. Tapos binigyan pa ako ng 200 ng lolo. Tapos sabi ng lolo, if yun nga inulit niya lang, sabi niya if anything happened or anything wrong, any problem sa loob ng bahay, please tell us. Kasi nga, willing nga sila tumulong, guys. Salamat po, guys. Yun lang yung kung bakit na dito ako ngayon para mag-market. Dito ako naman, guys. Malapit na tayo. Kukuha ko ng parcel. Yung nakita ako guys, pusa. Pusa ba to? Yes, pusa siya. Nandito sa park. Is it a boy or girl? Oh. The boy. Hello. Please listen. What is the brand of this type? What kind? Ayun na naman. Hello. Tama tayo. Andit naman natin, guys. 125010. Sa tingin mo, 57934152. Okay. Thank you. I'm gonna say. Sorry. Okay. Tapos na natin ito guys. Ayan guys. Hindi ko sila gusto nga sa Lazada. Gusto niya itong mga kumitin. Hindi sana ako ng soup. Ay! Mahal pala yung isang pa. 118, malaki na. Malaki siya.
$59. Mura ngayon ah. Topper. 16. Pwede naman ito. Ito yung Philippine product. Yeah, this is a Philippine product. Ay, may bihon. Pero wala akong dalang pera eh. Wala akong dalang extra pera. So, ayun na nga guys. Tapos na tayong grocery para sa loob ng bahay. May nakita sana akong dito kasi sa Welcome, may Philippine product din. Nakita ko sana nakita ko may bihon. Yung bihon natin, yung golden, yung red. Kasi nga lang wala akong dalang extra na pera. Yung para talaga sa akin. Kasi hindi ko naman pag may bibili na akong gusto ko, para yung mga Philippine product, pera ko talaga yung gamit ko guys, hindi yung sa amo ko. Sayang. See guys, tatapusin na nga natin yung vlog na ito. Sana magustuhan nyo yung kwento ko. Actually, everyday routine, ganito lang naman siya lagi. Except lang sa grocery na to kasi hindi ko ginagawa yan everyday. Bye guys!